Isang magandang umaga po sa bawat isa. Morning! Ayan, good morning. Tayo-tayong lahat. At isang pinagpalang umaga po sa mga nasa online na kasama namin ngayon. And Lord, we acknowledge your presence. Maraming salamat, Lord, sa isang maganda at pinagpalang umaga, Panginoon, na ibinigay mo muli sa amin. Ayan. So muli, good morning po. Morning! Yan, so good. Pwede ba natin taas natin yung ating mga kamay? Dalawa. Tapos i-shake-shake po natin. Ayan. Kasama yung pewang. Baba na po natin. Okay na po. At sigaw natin, Jesus! Wow. Isa pa. God is good. All the time. And all the time. God is good! Oy, ayan. Amen, amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon at binigyan niya tayo ng isang malayang araw, umaga, para po tayo ay makapagpuri sa Kanya. Amen? Excited na po ba kayo? Yan. So, batiin mo naman yung mga kaapatiran nating nasa likod, nasa harap. Ayan. Good morning! Ayan. At tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon at hayaan natin na ang Panginoon ang kumilos sa atin. Okay? Amen ba? Kaya sabay-sabay po natin i-declare po itong mga awit. 135. 1, 2, 3, go! Purihin ang Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon, magpuri kayo, mga lingkod ng Panginoon. Verse 2, kayong nagsisitayo sa bahay ng Panginoon, sa mga bulwagan ng bahay ng ating Diyos. At verse 3, purihin ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ay mabuti, umawit sa kanyang pangalan sapagkat ito'y kaibig-ibig. Amen. Amen. Wala tayong ibang mapupurihan, wala tayong ibang itataas sa buhay natin. Yes, Lord. Kundi ang Panginoon lang. Amen. At ito Yes. po ay kaibig-ibig sa Panginoon. Kaya sama-sama tayo mapupuri sa ating Panginoon. Dahil dyan, bibigyan ko muna kayo ng step. Amen ba? Ayan, kasi dapat pag alam niyo yung kapag, di ba, pag sumasayaw ka sa hari ng mga hari, napaka-espesyal. So dapat all out. Sino masaya ngayon? Sino nagagalak ngayong umaga? Amen! O, di ba? May nagagalak bang, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Buhay ang Diyos natin. Amen? At walang patay dito. Amen? Amen. So lahat, sasayaw tayo ha. So ganito, sige. Pag sinabing ikaw ang tunay na Diyos, yung dalawang kamay, tapos yung, ang tawag, ituro natin. Ikaw ang tunay na Diyos. Pwede bang kayo magsabi? Ako mag-step. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Here we go! 1, 2, 3, go! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen ba? Ayan na. Bigay natin lahat at hayaan mo ngayong umaga ang Panginoon ang kumilos sa atin. Yes, Lord! Woo! Maghuri kay Yahweh! Amen! Sabay-sabay po tayo tumalon. Here we go. And 1, 2, 3, go! Woo! Come on! Kami po ay aawit at magpupuri sa iyo, Panginoon.
Yahweh. Sabay-sabay po natin awitin, umaawit, nagpupuri sa iyo, Panginoon. Here we go. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo. Amen. Ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras. Come on! Sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos! 1, 2, 3, woo! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat Kailanman, hindi nagbabago. si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Amen. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Umaawit, nagpupuri. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, Sa lahat ng oras, amen. Sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Sabay tayo! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Amen! Ikaw ang Diyos, o Yahweh. Yahweh ang ating Diyos. Woo! Amen! Ay sumayaw. Hey, hey, hey! Woo! Amen! Sabay-sabay tayo, pagpapalay bubuhos na. Come on. Pagpapalay. Pagpapalay bumubuhos na. Sing! Yahweh! Yahweh! Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh! 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 Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh! Yahweh! Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh! Pagpapalay! Pagpapalay bumubuhos na. Yahweh! Woo! Yahweh! Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, woo! Yahweh! Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh! Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Dapat kailanman, Panginoon. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat
Lord, salamat sa iyo, Panginoon, na purihin ka. At tunay nga, sa iyo ang papuri, sa iyo ang aming pagsamba. At tunay nga, Panginoon, sa ngalan mo, may kagalingan. Sa iyo, may takatagumpayan, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyo. Malaya ka pong kumilos sa amin. Sa sandaling ito, o Panginoon. At tunay nga, ang tangi naming alay sa iyo, Panginoon, ay aming pagsamba. At kami po, Panginoon, ay turuan niyo po, magpuri kami sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yes, Lord. Ngayong umaga, Panginoon, siyasatin mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Kung ano man yung mga nasa puso namin ngayon, Lord, nasa isip ng mga anak mo, pawiin mo ito, Panginoon. At tunay nga, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kagalakan ng puso, Panginoon. Kaya ngayong sandaling ito, isinusuko namin ang buhay namin sa iyo, ang puso namin, ang aming isipan, lahat, kung ano man yung bigat, sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa makapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus, kalayaan. Kalayaan sa mga bagay na mabagabag sa aming puso at isipan, Panginoon. Alisin mo to kung hindi ito ang layunin mo, kung hindi ito ang kalooban mo, Panginoon. Alisin mo to sa puso at isipan ng bawat isa. At ikaw po, Panginoon, na maghari. Ikaw po ang manguna sa amin, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Papuri sa'yo ang iyong presensya ay narito, Panginoon, kasama namin. Jesus, kumilos ka, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon. Narito kami, pupurihin ka namin, Panginoon. Malaya ka kumilos. Tuloy bawat kami. isa, hayaan mo lamang ngayong umagang ito ang Panginoon ang kumilos sa iyo. Maniwala kang gagawin ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Siyasatin mo, puso ko ito. Linisin mo, baguhin ang layuning di sa'yo. Siyasatin mo, Panginoon, ang puso ko ito. Linisin mo, baguhin ang layunin sa'yo. Hangan ang puso ko'y ang kalooban mo. Ang kalugdan mo ang siyang dalangin ko. Yes, Lord. Ang pagsambay iaalay sa'yo. Maghari ka, Jesus, sa buhay ko. Awitin ko ang kabutihan mo at pagmamahal na di nagbabago. Jesus, Panginoon, pagsambay sa iyo lamang, Panginoon. Jesus,
ng puso ko'y ang kalooban mo. Ang kalugdan mo ang siyang dalangin ko. Ang pagsambay iaalay sa'yo. Yes, Lord. Maghari ka, Jesus, sa buhay ko. Awitin ko ang kabutihan mo, ang pagmamahal na di nagbabago. Ang pagsambay iaalay sa'yo. Yes, Lord. Maghari ka, Jesus, sa buhay ko. Aawitin ko ang kabutihan mo, at pagmamahal na di nagbabago. Papuri, papuri, Jesus. Yes, Lord. Papuri, papuri, papuri. Papuri sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Papuri sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. 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 Awitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We declare, Lord. Hallelujah. 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 Pagsamba. Ang pagsambay iaalay sa'yo. Yes, Lord. Maghari ka, Jesus, sa buhay ko. Awitin ko ang kabutihan mo, at pagmamahal na di. Awitin pa natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Ang pagsambay iaalay sa'yo. Maghari ka, Jesus, sa buhay ko. Aawitin ko ang kabutihan mo, at pagmamahal na di nagbabago. Ang pagsambay, yes, Lord. O Panginoon, iaalay namin sa iyo. Maghari ka. Jesus, sa buhay ko. Awitin natin sa Panginoon to. Minsan pa, ang pagsamba. Ang pagsamba. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Hari ka. Yes, Lord. Minsan pa, o Panginoon, ito ang aming panalangin pagsamba sa iyo. Ang pagsamba. Hallelujah. Amen.
Jesus. Hallelujah. Amen. Jesus. Awitin namin ang kabutihan, Panginoon, sa amin. Jesus. Papuri, pagsamba lamang sa'yo, Papuri. Panginoon. Pagsamba sa'yo, Panginoon. Papuri at pagsamba, Panginoon. Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoong Jesus. Ang kanyang presensya ay narito. Ang kanyang presensya ay narito. Salamat, Panginoon. Panginoon. Kami nagagalak, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon. Kami umaawit ng buong puso, Panginoon. Salamat, Panginoon. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon, ang pagsamba. Yes, Sa'yo Lord. lamang. Yes, Ang papuri Lord. sa'yo lamang. Yes, Lord. Ikaw ang maghari sa puso, sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming aawitan, papupurihan ang iyong kabutihan mo sa buhay namin, ang aming isisigaw, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyo, sa iyong makapangyarihang galaw sa bawat isa. At Panginoon, iniwala kami, may ginawa ka na sa bawat isa. At may gagawin ka pa, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa kapayapaan ng puso, ng isipan. Salamat, Panginoon, sa kagalakan. Salamat sa kagalingan ng bawat isa na may karamdaman, Panginoon. Ikaw nga, ang pangalan mo, Panginoon, sa pangalan mo lahat na may sakit karamdaman ay pinagaling mo, Panginoon. Salamat sa iyo. At ikaw ang makapangyarihang Diyos na walang imposible sa iyo. Sa lahat na nananampalataya sa iyo, lahat na nananalig sa iyo, Panginoon, kailanman hindi mo pinigo, Panginoon. Kaya salamat sa iyo. Patuloy ka namin papupurihan. Buong buhay namin, Panginoon. Ikaw lang ang aming pupurihin, wala nang iba. Kaya maraming salamat sa bawat isa na narito, sa iyong mga anak, maging mga nasa online. Salamat, Panginoon, nakasama namin nagpupuri sa iyo. At salamat sa opportunity na, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, sa kalayaan, na makapagpuri sa iyo, Panginoon, at makapakinig ng iyong salita. Maraming salamat muli sa iyo. Malaya kang kumilos, so banal na Espiritu, salamat. Ikaw ang papupurihan namin. Salamat, salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Meron po tayong panalangin na dapat nating ipanalangin. At sa panalangin na ito, patuloy nating hingin sa Diyos yung pagkaunawa, yung kahalagahan ng kaliwanagan sa ating puso. At tuwing babanggitin natin itong panalangin na ito, taos sa ating puso yung pananampalataya sa Diyos na siya ang nagbibigay ng liwanag, ng kaluwalhatian ng kanyang liwanag. Muli sabay-sabay nating banggitin ang panalangin ito. Sabihin natin, hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat at pananalangin sa Diyos tungkol sa akin at sa aking pamilya. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian,
Nabigyan ako ng espiritu ng karunungan at ng kapahayagan upang lubos ko siyang makilala, na maliwanagan ang mata ng aking pagkaunawa upang malaman ko kung ano ang pag-asa ng kanyang pagkatawag sa akin, kung ano ang mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na pamana sa mga banal, at kung ano ang walang kapantay na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan para sa mga sumasampalataya sa kanya, ayon sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isinagawa niya ito kay Kristo nang siya'y kanyang muling buhayin mula sa kamatayan at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, na mas mataas sa lahat ng mga pamunuan, mga kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari, at mas dakila sa bawat pangalan na maaaring ibigay kanino man, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. At ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ang iglesia, ang katawan at kapuspusan ni Kristo, na siya namang pumupuspos ng lahat sa lahat. Bagamat ako ay patay dahil sa aking mga kasalanan, ako ay binuhay na kalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya. Ako ay naligtas. At ako ay ibinangon na kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ito ang aking espiritual na kalagayan kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Kaya ako ay maninindigan at magliliwanag, sapagkat ang aking liwanag ay dumating na at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa akin. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we worship you, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Walang hanggang Diyos, makapangyarihan, walang hanggang Ama, Panginoong Diyos na makapangyarihan. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat sa kaliwanagan. Salamat sa katotohanan ng iyong salita. Salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa kalakasan, sa kaliwanagan ng mata ng aming pagkaunawa. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga katawan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa iyong kapangyarihan na gumagawa sa aming kalooban. Salamat, patuloy mo kaming binabago. Inaangat at pinagpapala ang buhay ng bawat isa, Panginoon. O Diyos, salamat ngayong umaga. Salamat, O Diyos, sa iyong pagpapala sa bawat isa. Ang pagpapala ay manahan sa mga anak ng Diyos. Manatili sa buhay ng mga anak ng Diyos. Habulin sila lagi ng pagpapala. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen! Amen! And amen! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Wow! Salamat. Bago ka maupo, kamaya mo, 5 tao sa mo, pagpalain ka lalo ng Panginoon. Praise the Lord. Magandang umaga sa bawat isa. Pakisabi sa katabi mo, magandang umaga sa iyo. Welcome sa gawain ng Panginoon. Welcome sa ating online service. Sunday morning, cool wind of the day, and we have the atmosphere of the presence of God. Amen. Can we give God the praise? Amen. Praise the Lord. Tandaan natin, ang ating paglilingkod sa Diyos ay buhay, sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. Amen. Makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam po ninyo, mga kapatid, sa patuloy na aking pagme-meditate ng salita ng Panginoon, particularly ito pong
Ephesians, ano po? Yung kapahayagan, yung kaliwanagan ng kaisipan, ipinagkakaloob ng Panginoon. And I hope kayo rin po ang bawat isa. No? Patuloy kang sumampalataya na patuloy na pagliwanagin ng Panginoon ang iyong buhay. Because we have the spirit of wisdom and revelation. And that spirit of wisdom and revelation is giving us the knowledge of Him. And so this is our prayer. Na yung prayer nito ni Paul sa mga taga-Ephesians ay maging prayer mo sa iyong buhay. Lagi po nating sinasabi na patuloy nating yanagin, sabihin sa Diyos na itong panalangin nito na panalangin ng Banal na Espiritu na maging panalangin po natin araw-araw. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you, may give to me, the spirit of wisdom and understanding in the knowledge of Him. That the eyes of our understanding being enlightened, that we may know, you may know what is the hope of His calling. Malaman mo kung ano yung pag-asa ng Kanyang pagkatawag. Maintindihan mo yung kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian na nakalaan sa mga anak ng Diyos. Maintindihan mo yung kapangyarihan. Walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos para sa mga anak ng Panginoon. Isinagawa niya yan, yung tinatawag na resurrection power sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang pinakamatinding kasaysayan, pinakamatinding naganap sa kasaysayan ay yung pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Yung kapangyarihan, yung resurrection power, ipinagkaloob sa Kanya at ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay muli at siya ay inilagay sa kanang bahagi ng Diyos Ama. God the Father raised Him up and seated Him together with Him in His right hand, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named in this world, not only in this world, but in the world, in that which is to come, in that world na darating. No, mas mataas ang Panginoong Jesucristo. Siya ang ulo ng iglesia, siya ang ating ulo. Tayo yung kanyang katawan. The flesh and bones of Jesus. The physical representative of the Lord Jesus Christ. So tayo yung kanyang binabago. As we look to Jesus, we are being transformed into the same image. No, yung image niya. Kaya napakaganda po mga kapatid, na magkaroon ka ng kapahayagan ito. Magkaroon ka ng kaliwanagan ng kaunawaan. And this is the message for us today. The revelation of the knowledge of God. Amen? Magkaroon ka ng kapahayagan ng kaalaman sa Diyos. Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng kapahayagan ng kaalaman sa Diyos. Hindi lahat ng tao may pagkaalam o may pagkakilala sa Diyos. Hindi lahat ng tao tama ang kanilang pagsamba at pagkilala sa Diyos. Hindi po lahat ng tao. Dahil hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Ang mga binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makilala siya at maunawaan yung kapahayagan ng kaalaman tungkol sa Kanya ay yung mga naging anak ng Diyos. Amen? Sino ang mga anak ng Diyos dito? Taas ng kamay. Amen. Salamat. Yun po, yung mga hindi nagtaas ng kamay, kailangan ma-confirm. Hindi ka dapat confuse. Dapat confirm. Amen? Na alam mo, anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng Diyos. Amen? Na ang Diyos mo sa langit ay makapangyarihan. Ang iyong Ama na nasa langit makapangyarihan. At siya yung tagapagbigay ng pagpapala sa iyo. Amen? Kaya hindi po lahat ng tao may ganitong kaalaman. Hindi lahat ng tao tama yung pagsamba at pagkilala nila sa Diyos. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat sa church na ito, sa Acts Community Ministries, ipinapangaral, itinuturo ang salita ng Diyos. Ang Biblia, purong-purong salita ng Panginoon upang lubos nating makilala at mapaglingkuran ang ating Panginoong Jesus. Amen? Can we give Him the praise? Purihin ng Panginoon. Hallelujah. So ngayong umaga, ang message po natin, ang mensahe na dadalhin po natin ngayon, ito yung kapahayagan. Na ito yung aking panalangin. Ito yung panalangin ni Paul sa Ephesian believers, no? Sa Ephesians,
At ito yung panalangin ko sa bawat isa, panalangin ko sa aking sarili, panalangin ko sa aking pamilya, na tayo pong lahat ay bigyan ng Diyos ng espiritu ng karunungan at kapahayagan sa kaalaman o pagkakilala sa Diyos. At sinabi sa Ephesians 1:17, the same word, the same verse, it says, I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay pagkalooban ng bawat isa ng espiritu ng karunungan at kapahayagan in the knowledge of Him. Sa kaalaman sa Kanya, sa pagkakilala sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, ibang klase ito. The more na ito'y binabasa mo sa mga sulat o epistles ni Paul, sa mga believers, no? Actually, ang letters ni Paul sa New Testament, 13 yan. And I challenge everyone, I encourage you, read the epistles. Read the epistles. Kasi doon mo malalaman kung ano yung kalagayan mo kay Kristo. Sino ka bilang anak ng Diyos? Ano yung position mo? Ano yung meron ka? I am what the Bible says I am. I have what the Bible says I have, and I can do what the Bible says I can do. The same with you. Makikilala mo kung sino ka sa pamagitan ng banal na kasulatan. Malalaman mo kung ano meron ka sa pamagitan ng mga sinulat ni Paul. 13 epistles yan. Kung idadagdag po natin yung Book of Hebrews, 14 yon. Kasi sabi ng mga theologians, maaaring si Apostol Pablo yung sumulat ng Hebrews. Kaya ang Book of Ephesians o yung epistle sa Ephesians, ito po yung napakataas ng kapahayagan. Sa lahat ng sinulat ni Paul, dito yung pinakamataas na kapahayagan. Kaalaman at pagkaunawa, yung kaliwanagan. Kaya kung nais mong makilala ang Diyos ng lubusan sa iyong buhay, mapaglingkuran mo siya, talagang ito yon. Kaya inuulit-ulit natin. Kasi the more na inuulit mo, the more na inaaral mo, the more na minimeditate mo, the more na lumalalim ka. At first, parang wala lang, no? Pero kapag patuloy mo itong binabasa, makaka-discover ka ng mga katotohanan tungkol kay Kristo. At lalo mo siyang mamahalin, lalo mo siyang paglilingkuran, lalo mo siyang sasambahin. Amen? Purihin ng Panginoon. Now, in this verse, hallelujah, makikita natin yung word na knowledge. The word knowledge in Greek is epignosis. Sabihin natin, epignosis. Na ang ibig sabihin, ito ay isang precise and correct knowledge of God. Na ito yung prayer ng Holy Spirit kay Pablo, pangunguna ng Banal na Espiritu sa kanya. At ito rin dapat ang maging pangunguna ng Banal na Espiritu sa atin na magkaroon tayo itong knowledge na ito. Nitong tinatawag na epignosis sa Greek na ang ibig sabihin precise and correct knowledge of God. Gaya po ng sinabi natin kanina, hindi lahat ng tao merong precise and correct or true knowledge of God. Hindi lahat ng tao na nagsisimba, tama ang pagkakilala nila, tama ang pagkaunawa nila sa Diyos. Hindi po. Kaya nga tayo po ay nagpipray, and we pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, yung Ama ng kaluwalhatian, yung Ama ng kaliwanagan, ay bigyan ng bawat isa sa atin ng espiritu ng karunungan at kapahayagan na lubos na makilala si Jesucristo. Lubos na makilala ang Diyos. Yung word na precise, it means the highest standard of accuracy. Wow! Yung word na precise, ito yung pinakamataas na antas ng pagiging wasto, pagiging tama, pagiging tumpak. Ito yung nais ng Panginoon sa bawat isa. Nabigyan ka niya tawag na precise, highest standard of accuracy in the knowledge of God. Mataas na uri, mataas na antas ng pagkaalam o pagkakilala sa Diyos. Mga kapatid, to have the revelation of the knowledge of God is to have that highest
standard of accuracy and true knowledge of God. Ang pagkakaroon ng kapahayagan na mula sa banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan na maggagabay sa atin sa lahat ng katotohanan. Kaya kapag ang isang tao naniniwala siya sa Holy Spirit, na ang Holy Spirit ay banal na Espiritu na maggagabay sa lahat ng katotohanan sa mga anak ng Diyos, at naniniwala na ang Holy Spirit ay Diyos, gagabayan siya sa lahat ng katotohanan. Kaya nga sinasabi natin, hindi lahat tama ang pagkakilala sa Diyos, tama ang pagkaunawa, tama ang pagkaintindi sa Biblia, kasi hindi lahat ng tao naniniwala sa Holy Spirit. Ang ibang religion, naniniwala sila na ang Holy Spirit ay isang pwersa lang, isang kapangyarihan, isang likido na ibinuhos. No, hindi. The Holy Spirit is a person. At masigit siyang buhay kaysa sa iyo at sa akin, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanpaman. Amen. He is the Spirit of God, the living Spirit, buhay siya. Siya'y nagbibigay ng buhay. He is the bread of life. Siya'y nagbibigay ng hininga ng buhay. Siya'y nagbibigay ng kapangyarihan. Siya'y nagbibigay ng kagalakan. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Kaya ang Holy Spirit siya'y buhay. He is a person. He is God. Siya nagbibigay ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan sa buhay ng tao. Siya ay nagbibigay ng gifts. And the gifts of the Spirit. Remember in 1 Corinthians chapter 12, ang kaloob ng Espiritu, word of knowledge, word of wisdom. Ano pa? Working of miracles. Kaya may mga miracles, may mga supernatural work. Gift of faith, gifts of healings. Ano pa? Ang gift ng Holy Spirit. Discernment, discerning of the Spirit. Prophecy. Speaking in tongues and interpretation of tongues. That is why the Holy Spirit is alive. Siya'y nagbibigay ng buhay. Siya'y nagbibigay ng pag-asa. Siya'y nagbibigay ng kapahayagan ng karunungan. At kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, because you are the temple of the living Spirit, the living God, therefore, you have that highest standard of accuracy in knowing God. Amen? Purihin ng Panginoon. Mataas. Hallelujah. You see, this is the kind of prayer that the Holy Spirit has put in the heart of Apostle Paul. Ito yung klase ng panalangin na ipinagkaloob ng banal na Espiritu kay Pablo. Kaya he has that great desire. Kaya nga sabi ng Philippians chapter 3 verse 10, this is my desire. Kanyang ultimate goal niya, to know Him and the power of His resurrection. Makilala siya. Imagine, nakilala niya na, and yet gusto niya pang makilala. Why? Because the Holy Spirit has given him that prompting, that desire to know more of God. Alam niyo mga kapatid, lagi natin sinasabi, ang pagkakilala natin sa Diyos ay maliit pa lamang. At nais niya na ito ay lumago ng lumago, the more na ang Espiritu ng karunungan at ng kapahayagan ang magbibigay sa iyo ng kaalaman tungkol sa Diyos. Amen? Ito yung panalangin na binigay kay Pablo at ito rin yung panalangin na binibigay ng Diyos sa bawat isa. Na tayo po'y manalangin sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, to pray in the Spirit, that the Holy Spirit will give us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. To have that precise, the highest standard of accuracy in the true and correct knowledge of God. Tingnan po natin sasabi ng Ephesians 1:17 in the Amplified Bible. Sabi rito, in the Amplified Version, I always pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may grant you a spirit of wisdom and of revelation that gives you, take note of that mga kapatid, that gives you a deep and personal and intimate insight into the true knowledge of God. Ganda ng version ng Amplified.
na ang espiritu ng karunungan at kapahayagan ay magbibigay sa inyo ng malalim, personal, at malapit o intimate na pagkaunawa tungkol sa Diyos, sa totoong pagkakilala at kaalaman sa Diyos. Mga kapatid, if you have this deep, personal, intimate insight into the true knowledge of God, it will also lead you, gagabayan ka nito o dadalhin ka nito sa ganun ding kalalim, mas malalim, mas personal, mas intimate na insight doon sa kalooban niya into the knowledge of the will of God. Because knowing God is about knowing His will. Pag nakilala mo ang Diyos, naunawaan mo, naintindihan mo kung sino ang Diyos, kung ano siya sa iyong buhay, magiging maliwanag sa iyo kung ano yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen? Purihin ang Panginoon. So the same word na pinagpray o pinanalangin ni Paul, ay makikita natin yan sa Colossians chapter 1, verse 9. Sabi niya, for this reason, dahil sa ganitong dahilan, hindi kami tumitigil ng pananalangin para sa inyo. Take note of that. After the Ephesians, Colossians, pangalawa sa mataas na antas ng kapahayagan na ibinigay ng Espiritu ng Diyos kay Paul. Actually, ang Colossians at Ephesians, meron silang similarity o pagkakatulad. Kaya sabi niya rito, for this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask, sabi niya, and to ask that you may be filled with the knowledge of His will. Nang mabalitaan namin, nang marinig namin ang inyong pananampalataya, hindi kami tumitigil ng pananalangin para sa inyo sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan, that you may be filled with all the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. In the Amplified Version, makikita po natin mga kapatid, ang ganitong salita. For this reason, in-expound din sa Amplified Bible, for this reason, since the day we heard about it, we have not stopped praying for you. Hindi kami tumitigil na manalangin para sa inyo. Asking God, specifically, humingi kami sa Diyos ng diretso, talagang specific, that you may be filled with the knowledge of His will, na mapuno kayo ng kaalaman ng kanyang kalooban in all spiritual wisdom with insight into His purposes and in understanding of spiritual things. Hindi kami tumitigil. Mga kapatid, ganito ang buhay Kristiyano, ang pagiging anak ng Diyos, hindi tumitigil sa pananalangin na makilala ang Diyos at maintindihan ang kanyang kalooban. Amen? Now, the word filled in this verse in Greek is pleroo, na ang ibig sabihin, to be complete, to abound. Pag sinabing yung salitang for you to be filled, ang ibig sabihin, makompleto ka. Amen? Makompleto ka. Yung mga kakulangan sa iyo, yung mga bagay na kulang sa iyo ay mapunuan. At ikaw ay sumagana sa kaalaman ng kalooban ng Diyos in all spiritual wisdom and understanding. Sa buong karunungan at spiritual na pagkaunawa. Kaya nga, to have the revelation of the knowledge of God is to be filled, to be complete, to abound with the knowledge of God's will. Mapuno ka ng spiritual na pagkaunawa tungkol sa Diyos. For what reason? For what purpose? Anong dahilan? Makikita natin yung dahilan. Bakit pinapanalangin na mapuno ka ng kaalaman, ng kalooban ng Diyos, maintindihan mo, makilala mo ang Diyos. For what purpose? Verse 10, sabi rito, that you may walk worthy of the Lord, upang ikaw ay lumakad na karapat-dapat. Upang ikaw ay maging fully pleasing to the Lord. Upang ikaw ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Upang ikaw ay maging mabunga at lumalago sa kaalaman sa Diyos. Amen?
Are you with me? Kaya napakahalaga na maintindihan natin na bakit natin pinapanalangin ito? Bakit lagi sinasabi ni pastor? Bakit kinakailangan sabihin sa Diyos palagi? Alam na naman ng Diyos yung pangangailangan natin, di ba? Alam na naman ng Diyos yung mga bagay na lalabas sa iyong bibig. Pero kailangan mo pa rin sabihin sa Kanya, kailangan mong ipaalam sa Kanya. Bakit po? Ilan ang tao sa mundo? Ilang bilyon ang tao sa mundo? Ang daming tao nagpipray sa Diyos. Ang daming tao lumalapit sa Kanya. Of course, God knows everyone. Alam niya ang pangalan mo, alam niya kung saan ka nakatira, alam niya kung sino ka, alam niya kung ano yung kalagayan mo. But you need to pray. You need to ask God that the God of the Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. That you will be filled with the knowledge of His will. Mapuno ka ng kaalaman. For what reason? For what purpose? Para maging karapat-dapat ka sa Diyos. Amen? Para ikaw ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Para ikaw ay maging mabunga. Amen? Para ikaw ay patuloy na lumago. Amen? And verse 11, sabi diyan, for you to be strengthened with all might, na kayo ay mapalakas ng kanyang kapangyarihan. Na maranasan ninyo yung kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Na maintindihan mo, malaman mo kung sino ka at kung ano ka sa harapan ng Diyos. Tell me who you are, and I will tell you what you can do. Pagka naintindihan mo kung sino ka, kung ano ka bilang anak ng Diyos, na ikaw ay kanyang pinatawad, na ikaw ay kanyang nilinis, na ikaw ay kanyang pinagaling, na ikaw ay pinagkalooban niya ng kanyang kapangyarihan, na ikaw ay pinagkalooban niya ng kanyang authority, you have the power, you have the authority. Kaya takot ang dyablo sa iyo. Bakit? Kasi mas makapangyarihan, mas dakila, mas powerful yung nasa sa iyo kaysa sa nasa sanglibutan. Amen? Bakit nananaig ang kaaway? Bakit maraming Kristiyano, maraming mga anak ng Diyos na parang feeling nila defeated sila? Bakit? Kasi hindi nila naintindihan. Hindi sila nagkaroon ng kaliwanagan, ng kapahayagan, ng kaalaman tungkol sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, makikita natin dito sa talatang 10, talatang 11, yung resulta ng pagkakaroon ng kapahayagan at kaliwanagan na mula sa banal na Espiritu upang ikaw ay lubos na magkaroon ng totoo at tama, precise, the highest standard of accuracy in knowing God. What will be the result of having the revelation? Ano yung resulta ng pagkakaroon ng kapahayagan tungkol sa kaalamang sa Diyos? Una po, mamumuhay ka ng karapat-dapat sa Diyos. Tandaan mo yan, kapatid. Kapag napuno ka ng kaalaman tungkol sa Diyos, mapupuno ka rin ng kaalaman tungkol sa Kanyang kalooban, at kapag nangyari yon, lalakad ka, mamumuhay ka ng karapat-dapat sa Kanya. Hindi ka mamumuhay na katulad ng pamumuhay na ginagawa ng mundo. Mamumuhay ka ng karapat-dapat sa Kanya sapagkat nagkaroon ka ng kaalaman, nagkaroon ka ng kapahayagan sa kaalaman sa Kanya. Pag ang isang tao meron siyang kaalaman tungkol sa Diyos, mamumuhay siya ng totoo para sa Diyos. Amen? You will walk worthy of the Lord. Mamumuhay ka ng karapat-dapat sa Panginoon. Ito ang panalangin ng isang taong tumanggap ng kapahayagan ng kaalaman sa Diyos. Ito yung panalangin ni Pablo sa kanyang mga kapatiran sa panahon na yon. Ito yung aking panalangin. Kapag ikaw ay tumanggap ng kapahayagan ng kaalaman ng Diyos sa iyong buhay, the same prayer din ang ipagpipray mo sa mahal mo sa buhay. Amen? Dahil kapag ang iyong mahal sa buhay, walang kaalaman tungkol sa Diyos, mapapahamak siya. Hosea 6:4, my people are perished because of lack of knowledge. 4:6, mapapahamak ang isang tao kapag wala siyang kaalaman.
Kaya nga sabi ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 11 to 12, ito yung panalangin, sabi niya, dahil dito lagi namin kayong dinadalangin sa Diyos. Lagi ko kayong dinadalangin sa Diyos na naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag sa Kanya. O pagkatawag niya sa inyo, maging karapat dapat kayo doon sa calling ng Diyos sa inyong buhay. Ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos. And the reason why we pray, Ephesians 1, 17 and 18 and 19 and so on, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding be enlightened, that you may know, malaman mo yung pag-asa ng kanyang pagkatawag. Bakit? Kasi tinawag ka ng Diyos. Amen? Pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, tinawag ka ng Diyos. Ang bawat isa sa atin tinawag ng Diyos, magkakaiba nga lang yung kaparaanan ng Diyos. Ako, nung tinawag ako ng Diyos, very dramatic eh. The first time na narinig ko yung John 3:16, na naiintindihan ko, mahal ako ng Diyos, na kapag ako'y sumampalataya sa Kanya, hindi na ako mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tinanggap ko si Jesucristo at nakita ko yung sarili ko na makasalanan at marumi. Iyak ako ng iyak noon. Doon ko naintindihan, tinawag niya ako sa isang matuwid na pamumuhay. Paano mo malalaman na tinawag ka ng Panginoon? Kapag meron kang mahal sa buhay na nagsishare sa'yo ng salita ng Diyos. Pagka meron isang taong nag-akay sa'yo sa simbahan. At kapag ikaw ay tumanggi, patuloy ng banal espiritu ay kakausap sa'yo. Sasabihan ka ng banal espiritu na wala kang magagawa sa iyong sarili unless na ikaw ay lumapit sa Diyos. Yun yung pagkatawag ng Diyos. Iba't iba yung kaparaanan ng Diyos sa bawat isa. Kaya ito yung dalangin natin na maging karapat dapat kayo. Maging karapat dapat ang bawat isa sa pagkatawag sa iyo sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Naway pagkaloob niya sa inyong lahat na mabuti ninyong hinahangad at maging ganap ang inyong mga gawaing ibinunga ng pananampalataya. Maintindihan mo yung pag-asa ng pagkatawag sa iyo. Ang tumawag sa iyo, hindi tao. Ang tumawag sa iyo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nagmamahal sa iyo at tinatawag ka niya na makapasok ka sa kanyang paghahari. Hindi lahat ng tao papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lahat ng tao pupunta sa paraiso ng Diyos. Bagamat nais ng Diyos na lahat ng tao maligtas. Kaya lang may mga taong ayaw nila. At ginagawa na ng dyablo ang lahat ng kanyang magagawa 24/7. Ang kanyang ginagawa. 24 hours a day, 7 days a week, 31 days a month, 365 days a year. Talagang ang dyablo ay naghahanap ng kanyang masisila. Na kanyang mawawasak. Na kanyang sisilain o sisirain. Gagawin niya lahat. Kaya sabi ng Ephesians chapter 4 verse 27, huwag mong bibigyan ang dyablo ng daan sa iyong buhay. Don't give the devil a foothold. At bago mag-27, meron 26. Tama? Sabi doon sa 26, pwede kayo magalit, pero huwag kayo magkasala. Huwag lubugan ng araw ang inyong galit. Mag-release ng pagpapatawad. Kapag hindi, doon makakapasok ang dyablo. Mga kapatid, ingatan nyo yung inyong pagkatawag. The reason why we pray that the spirit of wisdom and revelation will come to you to give you the knowledge of God. First, so that you will walk worthy. Lalakad ka ng nararapat sa Panginoon. Para maparangalan mo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Verse 12, at kayo naman ay parangalan din niya. Kapag nararapat ang iyong pamumuhay, matuwid ang iyong pamumuhay, binibigyan mo ng parangal ang Diyos. And in that way, pag binaparangalan mo ang Diyos, pararangalan ka rin ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may gantimpala ka. May parangal para sa iyo. Pagka ikaw ay namumuhay, lumalakad ng nararapat sa Diyos. If you will walk worthy of God. At ang mga taong lumalakad ng nararapat sa harapan ng Diyos, sila yung mga taong binigyan ng kapahayagan, ng kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban. Amen? Pangalawa,
You will be fully pleasing to Him. Magiging kalugod-lugod ka sa Kanya. Ito yung resulta. Kaya pinapanalangin natin, Panginoon, bigyan mo kami ng espiritu, ng karunungan at ng kapahayagan upang lubos ka naming makilala. Lubos naming makilala si Hesus Kristo. Lubos ka naming makilala, O Diyos, para mamuhay kami ng nararapat sa iyong paningin upang ang buhay namin maging kalugod-lugod sa iyo. Tandaan natin mga kapatid, ang isang taong namumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon, siya yung taong mayroong maliwanag na kapahayagan tungkol sa Diyos. At ito yung kanyang layunin sa kanyang buhay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Tingnan natin si Pablo muli. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Sabi niya, therefore we make it our aim. We make it our objective in life. We make it our purpose in life. Sabi niya, ito yung aim namin, ito yung layunin ng aking buhay. Ito ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak. Buhay man o patay, maging kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Ang dahilan bakit kayo pinanganak, hindi upang ikaw ay maging malugod ka sa mga bagay ng mundong ito. No, hindi. Ang dahilan kung bakit kayo pinanganak ay upang ikaw ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. We make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. For what reason? Verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. At tayo ay magre-report sa Kanya. Tatanggap tayo kung ano yung ginawa natin sa katawan. That each one may receive the things done in the body. Ano yung body rito? It is the body of Christ. And who are the body of Christ? You are the body of Christ. I am the body of Christ. Tatanggap tayo ng kagantihan kung ano yung ginawa natin sa katawan ni Kristo. Paano tayo naglingkod sa Kanya? Paano tayo namuhay sa Kanya? Namuhay ba tayo na matuwid? Namuhay ba tayo nararapat sa Kanya? Namuhay ba tayong kalugod-lugod sa Kanya? At ang bawat isa sa atin ay tatanggap ano man ang ginawa natin sa katawan na ito, sa pamumuhay na ito, whether good or bad. Kasi may mga Kristiyano sila dahil sa kakulangan ng kaalaman sa Diyos, hindi na bago yung buhay nila. Hindi na ayos ang buhay nila. Pero yung totoong nagkaroon ng kapahayagan mula sa banal na Espiritu, na nakilala ang Diyos, nagkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos, wow, may nangyari sa buhay nila. That is the prayer. Prayer natin sa church na to. Prayer natin sa bawat isa. May mangyari sa iyo. May pagbabagong maganap sa iyo. Amen? Makilala ang Diyos sa pamamagitan mo. So, for us to have that revelation of the knowledge of God, it will lead you to walk worthy of God. Second, for you to be pleasing to God. And third, you will be fruitful. Sino gusto maging mabunga ang buhay? Amen. Mabunga, malago ang buhay. Purihin ang Panginoon sa lahat ng mabuting gawa. Magiging mabunga ka. Tingnan natin dito, sa Genesis, merong isang lalaki ng pangalan si Joseph. Sabi ng Genesis 49, verse 22, si Jose ay sangang mabunga. Kilala natin si Jose? Si Joseph, the dreamer. Sabi ng Biblia, si Jose ay sangang mabunga. Bakit siya mabunga? Kasi si Jose or si Joseph, meron siyang maliwanag na kaalaman o kapahayagan tungkol sa Diyos. Think about that. Si Joseph, namumuhay na matuwid. Si Joseph, namumuhay siya ng nararapat ayon sa paningin ng Diyos. Dahil alam ni Joseph, nakatingin ng Diyos sa kanya. Dahil alam niya na ang pamumuhay na matuwid, ang pamumuhay na nararapat at kalugod-lugod sa Panginoon ay buhay na mabunga. Kaya siya mabunga. Kaya siya malago. Kaya siya maunlad. Spiritually speaking, maunlad siya. Mataas ang kanyang spiritual life. Bakit? Kasi meron siyang kapahayagan ng kaalaman tungkol sa Diyos. Mga kapatid, ang totoong kagandahan ng buhay, ang totoong malagong buhay, ang totoong pinagpalang buhay ay nagmumula sa spiritual life. Pag ang spiritual life mo mataas, pag ang spiritual life mo lumalago, gaya nga sinabi ng Proverbs chapter 20, verse 27, na ang spirito ng tao ay ilawan ng Panginoon.
nagagabayan siya ng Diyos, nasusundan siya ng Panginoon, lumalago siya. Pero kapag ang spiritual life mo is dry and dry and dry and dead, so what will happen to you? Wala na. Mga kapatid, napakahalaga ng pananalangin sa Diyos na sabihin mo sa Panginoon na ikaw ay bigyan ka ng kapahayagan, ng espiritu ng karunungan at ng kapahayagan sa pagkakilala sa Kanya. Kaya si Joseph, no? Tingnan natin kanyang buhay, siya sangang mabunga. Joseph is a fruitful bough. And then sabi rito, verse 23, sangang mabunga na sa tabi ng bukal ang kanyang mga sangay. Kaya siya mabunga, nasa tabi siya ng bukal, ng tubig, ang kanyang mga sangay gumagapang sa pader. Nakatanim siya sa tabi ng tubig. Malago ang kanyang buhay. Yung tubig na ito nangungusap sa salita ng Panginoon. Remember in Psalm chapter 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, but his meditation is in the Word of God. He is like a tree planted beside the spring of waters. Kaya si Joseph, mabunga siya. Bakit? Kasi meron siyang maliwanag na pagkaalam, pagkakilala sa Diyos. Meron siyang maliwanag na pagkaunawa tungkol sa Diyos. Verse 23, pinamanglaw siya ng mga mamamana at pinana siya at inusig siya. Tandaan natin, kapag mabunga ka, papanain ka talaga. Pagka mabunga ka, babatuhin ka, uusigin ka. Amen? Pero gawa ng mundo yon, gawa ng kaawa yon. But don't forget, you have the protection of God. God will defend you. God will guard you. Kaya nga sabi sa verse 24, ngunit ang kanyang busog ay nananahan sa kalakasan at pinalakas ang mga bisig ng kanyang mga kamay sa pamagitan ng mga kamay ng makapangyarihan ni Jacob na siyang pinagmulan ng pastor ang bato ng Israel. Siya'y pinalakas, siya'y pinatibay, pinatatag siya. Kaya ngayon siya'y binenta noon sa Egypt at siya'y inalagaan ni Potiphar. At inukso siya ng asawa ni Potiphar. Sabi niya, paano ko magagawa ang napakalaking kasalanan na ito sa harapan ng Diyos? Meron siyang deep, personal, and intimate relationship with God. Bakit? Kasi meron siyang kapahayagan ng kaalaman tungkol sa Diyos. Highest standard of accuracy in knowing God. Pagka meron kang mataas na antas ng tumpak at wastong pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos, di ka gagawa ng kasalanan na alam mo na ang puso ng Diyos, ang damdamin ng Diyos ay masasaktan. Amen? Kaya siya mabunga. Namumuhay na matuwid dahil meron siyang kaalaman tungkol sa Panginoon. Amen? This is the reason why binabanggit natin ito, mga kapatid. Na ito'y maging pang-araw-araw mong panalangin. The God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. For you to have that precise, highest standard of accuracy in knowing God. So ito yung resulta. You will walk worthy of the Lord. You will be pleasing to Him. And third, you will be fruitful in every good work. And fourth, you will increase or you will grow in your knowledge of God. Lalago ka. Sino gusto lumago ang buhay? Sino gusto gumanda ang buhay? Tandaan natin, ang buhay sa Panginoon, sa pagkakilala sa Diyos, ay paangat ng paangat ng paangat. Palago ng palago ng palago. Paganda ng paganda ng paganda. Are you with me? Hindi nang bobola si pastor. Hindi ako nang bobola. Totoo yung aking sinasabi dahil ito ay salita ng Diyos. At ito'y naranasan ko sa aking buhay. Hindi po ako nagtuturo ng hindi ko naranasan sa aking buhay. Tinulungan kami ng Panginoon. Inangat ng Diyos ang aking buhay. Pinalago ako ng Panginoon spiritually. Kaya ang totoong katalinuhan ay yung katalinuhan, kaalaman sa Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon?
Purihin ang Panginoon. You will increase your knowledge of God. Patuloy kang lalago sa kaalaman ng Diyos. Sabi ng Proverbs 24 verse 25. Basahin natin ng malakas. Ready? 1, 2, go! And a man of knowledge increases and he strengthens his power. Amen? Pakpakan natin ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang taong may kapahayagan ng kaalaman sa Diyos ay patuloy na lalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang taong matalino ay higit pa sa malakas na tao. Pag matalino ka, may kaalaman ka, may karunungan ka na galing sa Diyos, mas makapangyarihan ka, mas malakas ka kaysa sa malakas na tao. Ang taong may kaalaman ay lumalago at lumalakas sa kanyang kapangyarihan. You have the power. You have the authority. Jesus said in Luke 10, verse 19, I have given you authority to tread upon the serpents and the scorpions. Hindi mo apakan yung literal, no? Yung literal na ahas at scorpion, hindi mo apakan yung literally. Hindi. Kasi pag inapakan mo yung literally, talagang tutuklawin ka nun. No? Spiritually, sila ay typology ng evil. Serpents, sila ay larawan ng sakit at kahirapan sa buhay. Aapakan mo ang sakit at kahirapan sa buhay. Aapakan mo ang mga gawa ng dyablo sa iyong buhay. Amen? Because God has given you the authority. You have the authority. And a man of knowledge increases and strengthens his power. At panglima, you will be strengthened with all might according to His glorious power. Ikaw ay patuloy na palalakasin ng kanyang buong kalakasan ayon sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng kapahayagan ng kaalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa kanyang kalooban. Lalakad ka ng nararapat, mamumuhay ka ng nararapat, magiging kalugod-lugod ka sa Kanya, magiging mabunga ka. Amen. Lalago ka sa kaalaman. Magiging mas matalino ka pa kaysa sa teacher mo kung estudyante ka. Magiging mas magaling ka pa kaysa sa boss mo kung empleyado ka. Magiging mahusay ka na negosyante. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng katalinuhan kung paano ka mamahala. You see, panglima, you will be strengthened. Palalakasin ka ng kanyang kapangyarihan. Take note of Peter says in 2 Peter chapter 1 verse 2. Sabi niya, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ. Ano raw ang lalago? Ano raw ang sasagana? Ano raw yung uunlad sa iyo? Sino may gusto ng grasya ng Diyos? Sino may gusto ng kapayapaan ng Diyos? Ang biyaya, ang kapayapaan ng Diyos ay lumalago sa pamamagitan ng pagkakilala sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Patuloy kang lumalago, kumikilala sa Panginoong Jesucristo, patuloy na magbumultiply, patuloy na sasagana, patuloy na dadaloy sa iyong buhay, ang biyaya ng Diyos, yung grasya ng Panginoon, yung pagpapala ng Diyos, at yung kapayapaan ng Diyos. Sabi ng Proverbs, when God gives blessings, He adds no sorrow with it. Kapag ang Diyos nagbigay ng pagpapala na galing sa Kanya, ng grasya na galing sa Kanya, hindi siya nagdadagdag ng kalungkutan, kundi ng kapayapaan. Amen? Ibang klase yung meron kang maliwanag, malinaw, na kapahayagan at pagkaunawa sa kaalaman sa Diyos. Ibang klase yun, kapatid. At sabi sa verse 3, sabi rito, His divine power has given to us all things. Ang kanyang makalangit na kapangyarihan ay nagbigay sa atin ng lahat ng bagay sa buhay na ito at sa kabanalan. Ito ay sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya. The more na kilala mo siya, the more na nakikilala mo siya, the more na nagiging powerful ka. Why? Because knowledge is power. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Sa mundo, ang kaalaman ay kapangyarihan.
Sa spiritual world, ang kaalaman sa Diyos ay kapangyarihan sa Kanya. The more na nakikilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, the more na nakikilala mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo, the more na makikilala mo ang iyong sarili na higit ka pa sa mapagtagumpay because we are more than conquerors through Him who loved us. The more na nakikilala mo siya, the more na maiintindihan mo yung kalagayan mo sa Kanya. The more na makikita mo na ikaw ay Kanyang anak, na Kanya kang iingatan, sasamahan Kanya, gagabayan Kanya, hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwanan, patuloy Kanyang palalakasin, at patuloy kang magtatagumpay at magtatagumpay at magtatagumpay sa buhay na ito. Patuloy na pagtatagumpay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Ang Kanyang kapangyarihan, His divine power has given to us all things that pertain to this life and to godliness. Yung kapangyarihan ng Diyos ang siyang tutulong sa iyo na lalakas ka, na mamumuhay ka ng matagumpay. Purihin ang Panginoon. At hindi lang yon, sabi ng verse 4. Sabi diyan, by which have been given to us exceedingly great, take note of that, ipinagkaloob niya sa atin ng Kanyang mahalaga, mga dakilang pangako. He has given us exceedingly great and precious promises. Nasaan ang mga pangako ng Diyos sa iyo? Nasaan ang mga pangako ng Diyos sa atin? Alam ba ninyo ang pangako ng Diyos sa inyo? Almost 7,777 promises of God. Dito. He has given to us exceedingly great and precious promises that through this, you may be partakers, you may become partakers, maging kabahagi ka ng Kanyang kalikasan, ng Kanyang kagalingan, maging kabahagi ka ng Kanyang karunungan. Bakit? Kasi ikaw yung templo ng Espiritu ng Diyos. Ikaw yung katawan ni Kristo. Siya yung ulo, at ang ulo ang nagpapadaloy ng kapangyarihan at kalakasan sa Kanyang katawan. Ikaw yan. Kaya makapangyarihan ka. And throughout the month of March, we will expound the authority of the believers authority, na ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos, mayroong kapangyarihan. Kahit na ordinaryong bata ka, kahit na ordinaryong babae ka o lalaki ka o anumang kalagay mo sa buhay mo, makapangyarihan ka sapagkat mas makapangyarihan yung nasa iyo at nananahan sa iyo. Purihin ang Panginoon. So excited to preach the Word of God. So excited in knowing that you have that revelation of the knowledge of God. The highest standard of accuracy in knowledge of God. Mataas na antas. Ang Diyos na nagbibigay niyan. Hallelujah. Ginagawa kanyang kabahagi, pinagkakaloob niya sa iyo ang kalakasan. Kaya lang mga kapatid, mag-ingat po tayo. Lalo na po yung iba na talagang hindi nyo pa nakikilalang lubos ang Panginoon. Sapagkat ano ang mangyayari kapag ang isang tao wala siyang kapahayagan ng kaalaman sa Diyos? Ano mangyayari? What will happen to those who do not have the revelation of the knowledge of God? Ano mangyayari kapag hindi mo ito ina-apply sa iyong buhay? Ano mangyayari kapag hindi mo sinasabi sa Panginoon, "O Panginoon, bigyan mo ako ng espiritu, ng karunungan, ng kapahayagan sa kaalaman sa iyo"? Ano mangyayari? Ano nangyari kay Paul nung sinabi niya sa Philippians chapter 3 verse 10 that I may know Him and the power of His resurrection? Ano nangyari sa kanyang buhay? Naging powerful yung kanyang buhay. Ano mangyayari sa isang tao na wala sa kanya ang kapahayagan, wala sa kanya yung kaalaman tungkol sa Diyos? Ano mangyayari? Una, they will be in captivity. Ano ibig sabihin nun? Sila ay pupunta sa pagkabihag. Ang taong walang kaalaman tungkol sa Diyos ay mananatiling bihag, mananatiling slave ng kaaway. Kaya nais ng dyablo, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Tuwang-tuwa siya sa isang taong hindi nagbabasa ng Biblia. Tuwang-tuwa siya sa isang taong hindi naiintindihan ng taong yon yung mga pangako ng Diyos sa kanya. Sabi ng Isaiah 5 verse 13, "My people have gone into captivity." Why? Because they have no knowledge. Ang aking bayan ay napunta sa pagkabihag, napunta sa pagkaalipin
Dahil sa kawalan ng kaalaman. Maraming tao ngayon, bihag yung kanilang kaisipan, bihag yung buhay nila. Hostage sila ng sakit at karamdaman. Yung iba na hostage sa ospital. Yung iba na hostage sa kahirapan ng buhay. Yung iba, bihag sila, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng mga games. Hindi na sila nagbabasa ng Biblia, puro na sila games sa computer. Wala silang kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya pagka dumating ang problema, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Ito ang nangyayari sa panahon natin. Maraming kabataan, maraming tao nasisira ang buhay, inaalipin, sinisira ng diablo ang kanilang buhay. Bakit? Dahil nawalan sila ng kaalaman tungkol sa Diyos. That is why I have this eagerness. I have this desire to pray always the prayer of Paul, the prayer of the Holy Spirit in Ephesians chapter 1, verse 17. And Colossians chapter 1, verse 9. And the prayers in the Thessalonians. Why? Because God, the Holy Spirit, wants you to have the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. That the eyes of your understanding be enlightened. For you to know the hope of your calling. Malaman mo yung pag-asa ng iyong pagkatawag. Malaman mo yung kayamanan na meron ka. Malaman mo yung kapangyarihan na nasa iyo. Pag meron kang kaalaman tungkol sa Diyos, hindi ka mabibihag, hindi ka maalipin. Pero bakit meron mga taong nabibihag, inaalipin sila ng kasalanan, inaalipin sila ng karumihan, inaalipin sila ng mundo, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng diablo. Wala silang magawa. Bakit? Kasi wala silang kaalaman. Knowledge is power. The knowledge of God is even more powerful. Pangalawa, they will be destroyed. Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan, ang aking mga tao, take note my people, God said in Isaiah chapter 5 verse 13, God said, my people. May mga tao ang Diyos, may bayan ng Diyos na pupunta sa pagkailipin, sa pagkapahamak ng buhay. Ang iba pupunta sa kapahamakan sa impyerno. Bakit? Sa kawalan ng kaalaman. And again, God said in Hosea 4:6, my people, ang aking bayan, ang aking mga tao, they are destroyed for lack of knowledge. Nawasak sila, nasira ang kanilang buhay sa kawalan ng kaalaman sa Diyos. Because they rejected knowledge. Paano nire-reject ng isang tao ang kaalaman tungkol sa Diyos kapag nire-reject mo ito? Pag tinatanggihan mo ito. Kaya nga, I have this encouragement, mga kapatid. We are living in the New Testament. We are living in the New Covenant. I-master natin yung epistles ni Paul. Alamin mo. Pag-gusayin mo yung sarili mo, pag magkaroon ka ng oras ng panahon, na ikaw ay maglaan ng oras, basahin mo ang Ephesians, basahin mo ang Colossians, basahin mo ang Galatians, basahin mo ang Thessalonians, basahin mo ang Corinthians, ang Romans. Basahin mo doon at malalaman mo kung ano yung kalagayan mo kay Kristo, kung sino ka bilang isang tao sa paningin ng Diyos. Malalaman mo kung sino ka, malalaman mo yung kapangyarihan na meron ka, malalaman mo kung gaano ka minamahal ng Diyos. Maiintindihan mo. I challenge everyone, not in a fight, but in the Word of God, in reading of the Word of God. Bakit sila napahamak? Nireject nila ang kaalaman. Sabi rito ng Panginoon, I also will reject you from being priest. I also will reject you for serving me. Sabi niya, why? Because you have forgotten the law of God. Sabi niya doon sa kanyang bayan, kinalimutan ninyong aking mga kautusan. Kinalimutan ninyong aking mga salita. Ano application ito sa ating buhay ngayon? Maraming mga anak ng Diyos kinakalimutan yung epistles, kinakalimutan yung letters ng mga apostles. No? Ito na yung panahon na dapat pag-aralan. Imagine ako, ilang beses ko na 100 of times na nabasa ang Biblia. But ngayon, I focus more on the epistles. Sa letters ni Paul, sa New Testament. Kasi binasa ko na ng napakaraming pagkakataon na pagbabasa ang four Gospels.
and then ang Acts, and then ang Romans, ang Corinthians, and then ang Galatians. Keep on reading, keep on knowing God. And this is my prayer that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Kasi pag nagkaroon ka ng kaalaman tungkol sa Kanya, hindi ka mabibihag ng sakit at karamdaman. Aapakan mo ang sakit at karamdaman. Hindi ka mabibihag, hindi ka ma-hostage ng ospital. Ako na-hostage ako ng ospital 21 days. But I stand with God. Sabi ko sa Kanya, Lord, naniniwala ako sa iyong salita. Inaangkin ko ang iyong salita. Inaangkin ko ang kapangyarihan. Lalaya ako rito. Pagdating ng aking spiritual birthday. Talagang dineclare ko yon. July 7, 2021, lalaya ako. Kasi yun ang aking spiritual birthday. Pinalaya niya ako noon, nung bata ako. Nung July 7, 1986, pinalaya niya ako sa kasalanan. Kaya sabi ko sa Kanya, Lord, palalayain mo ako sa ospital. Palalayain mo ako sa sakit at karamdaman. Inangkin ko ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi sabi ng Psalm 119, ang salita ng Diyos ay naka-establish na sa langit. Heaven and earth shall pass away, but the word of God will remain forever. Amen. The word of the Lord will remain forever. Mananatili siya. Kaya nga, wag nating itong i-reject sa buhay natin. So ano dapat natin gawin? What must we do? Hosea chapter 6 verse 3. Sabi rito, let us pursue the knowledge of the Lord. Ating kilalanin, tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Huwag mong sabihin, Pastor, nakilala ko ng Panginoon, tinanggap ko na siya, tapos na, tama na. No, hindi. 30 years na ako naglilingkod sa Panginoon. 30 years na ako nagbabasa ng Bible. And yet, every time na nagbabasa ako ng Bible, every time na binubuksan ko ang Biblia, nagkakaroon ako ng tinatawag na hunger sa salita ng Diyos. Lalo ako nagugutom, lalo ako nauuhaw sa salita ng Panginoon. Lalo ako nagkakaroon ng alab tungkol sa Diyos at pagmamahal sa Kanya. Every time na binubuksan ko to. Kaya ang Biblia ko, dumi na eh. Ang daming sulat. Bakit? Ito yung naglinis sa aking buhay. How can a man cleanse his way? Sabi ng Psalm 19. How can a man cleanse his way? Cleanse his life? Paano mapapanatili ng isang kabataan ang kanyang buhay na malinis? Sabi niya, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Itinago ko ang iyong salita sa aking puso upang ako ay hindi magkasala sa iyo. Yes, oo, minsan lalabo na yung mata natin. Ako nga, lumabo na mata ko eh. Kaya bumili ako ng salamin, lalo ko pang binabasa ang salita ng Diyos. Hindi dahilan na sasabihin ng iba, Pastor, malabo na mata ko eh. Wala na akong oras magbasa ng Biblia. Lalong lalabo ang mata mo. Bakit? Kasi sinabi mo. You shall decree a thing, and it shall be established to you. Job 22, verse 28. Ano man ang sabihin mo, may establish sa'yo. Pag sinabi mong lilinaw ang aking mata, dahil lalo kong magbabasa ng Biblia, lalong lilinaw ang mata mo. Amen. Confession yon. Kino-confess natin ang salita ng Panginoon. So ano dapat natin gawin? Pursue the knowledge of the Lord. Magpatuloy tayo sa na makilalang Panginoon. Bakit? Because ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng bukang liwayway. His going forth is established as the morning. Yung kanyang pagdating ay katulad ng pagbubukang liwayway sa umaga. And He will come to us like the rain, like the latter and former rain to the earth. At siya'y darating sa atin na parang ulan sa panahon ng tagsibol. Ano ibig sabihin nun? I-refresh ka niya. The more you pursue the Lord, the more you chase Him, the more God will open Himself to you. The more God will reveal Himself to you. Kaya si Paul sabi niya, Philippians 3 verse 10, I want to know Him and the power of His resurrection. Gusto siyang makilala pa. 1 Corinthians chapter 15 verse 34, awake to righteousness and do not sin, for some do not have the knowledge of God.
Gumising kayo sa katuwiran at talikuran ng pagkakasala. Ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Awake and do not sin, for some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame. Sabi ni Paul. Through the Holy Spirit, sinasabi niya ito sa bawat isa. Meron dito, hindi kilala ang Diyos. Sa book of Judges, merong isang generation na lumitaw na hindi kilala ang Diyos. At sila'y naging dahilan upang ang bayan ng Diyos ay masira at mapailalim sa kapangyarihan ng kaaway. Pag hindi kilala ng isang tao ang Diyos, masisira ang kanyang buhay, mapapahamak ang kanyang buhay. And God is saying to you through the Holy Spirit, awake to righteousness, gumising kayo sa katuwiran at talikuran ng pagkakasala. Bakit? Ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Pakitapik ang katabi mo, sabi mo sa kanya, nawa makilala mo ang Diyos. Hindi lamang dahil sinabi ni pastor, kundi na-discover mo ang Diyos. Nakilala mo siya kasi nagbabasa ka na ng Biblia. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. I love you, Lord. Thank you for the Holy Spirit. Sabi ng Isaiah chapter 11, verse 1 and 2, sabi rito, there shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Merong isang lalabas na usbong mula sa puno ni Jesse, at sisibol ang isang sanga mula sa kanyang ugat. At ano yon? The Spirit of the Lord shall rest upon him, verse 12. And the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Ang Espiritu ng Panginoon sa Kanya. Ang Holy Spirit na nahan sa Panginoong Jesucristo. At ngayon po, ang Holy Spirit nasa atin. We are the temple of the Holy Spirit. And the same Holy Spirit, He is the Spirit of wisdom and understanding. He is the Spirit of counsel and might. He is the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Siya ang Espiritu ng kaalaman at ng pagkatakot sa Panginoon. Mga kapatid, makinig po kayo mabuti sa akin. Merong isang lalaki na ang pangalan ay si Jim Baker. Kilala siya noong 1980s, 1970s, 1980s. Well-known man of God. Jim Baker. Search nyo sa Google. Malalaman nyo kung ano nangyari sa kanya. Nagkaroon ng scandal sa kanyang buhay. Naghiwalay sila mag-asawa. Nasira ang ministry. Isang araw, nabasa niyang aklat ni John Beaver. Pinatawag niya si John Beaver. Nag-usap sila ni John Beaver. And then, tinanong siya ni John Beaver. Sabi sa kanya, Mr. Baker, dumating ba sa punto ng inyong buhay na nawala ang pagmamahal niyo sa Diyos? Sabi ni Jim Baker, sabi niya, hindi nawala ang pagmamahal ko sa Diyos. Mahal na mahal ko siya. Pero sabi ni John Beaver sa kanya, bakit kayo nahulog sa kasalanan? Bakit nawala kayo sa Diyos? Nawala yung napakagandang ministry ninyo? Bakit nasira? Bakit nagkaroon ng scandal sa inyong ministry? Sabi ni Jim Baker, sabi niya, ang pagmamahal ko sa Diyos ay hindi nawala. Mahal ko ang Diyos. Pero sabi niya, wala akong takot sa Diyos. Wala siyang takot sa Diyos. Tingnan niyo po yan, bago yung fear of the Lord is the spirit of knowledge. Are you with me? Pagka meron kang kaalaman, maliwanag na kapahayagan ng kaalaman sa Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu ng karunungan, ng pagkaunawa, nananaan siya sa iyo, magkakaroon ka ng banal na takot sa Diyos. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding. Pag nakilala mo ang banal, nagkaroon ka ng pagkaunawa, nagkaroon ka ng kaalaman tungkol sa Kanya, magkakaroon ka ng banal na takot sa Kanya.
Pag patuloy mong binabasa ang salita ng Diyos, makikilala mo ang Diyos. Remember, nagpahayag ang Diyos kay Daniel na siya'y nakaupo sa kanyang trono, na ang kanyang trono ay nag-aapoy. Si Haring Nebukadnezar ng kanyang kapanahunan, pinakamakapangyarihang hari ng kanyang kapanahunan. Naging napakataas at napakatayog niya. At isang araw, sinabi sa kanyang isang balita, Haring Nebukadnezar, ibabagsak ka ng hari ng mga hari, ng Diyos ng mga Diyos, ng Panginoon ng mga Panginoon. At ikaw ay tutubuan ng balahibo, at ikaw ay kakain ng mga damo. At nangyari ngayon, dumating sa kanya yung kaparusahan ng Diyos. Sa loob ng 7 taon, si Haring Nebukadnezar ay naging katulad ng isang ibon na wala yung katinuan sa kanya. Kumakain siya ng damo. Paglipas ng 7 taon, bumalik sa kanyang katinuan at naintindihan niya na mayroong Diyos na makapangyarihan na nakaupo sa kanyang trono na dapat siyang matakot at dapat niyang makilala. At kanyang sinabi, ako si Haring Nebukadnezar ay makapangyarihang hari, pero meron pang mas higit na makapangyarihan sa akin. Siya ang Diyos na nakaupo sa kanyang luklukan sa trono sa sangkalangitan. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, bakit natin tinuturo ang kaalaman na ito? Bakit natin pinapahayag na dapat magkaroon ka ng kapahayagan ng banal na espiritu, ng espiritu ng karunungan at ng kaalaman, ng kapahayagan sa kaalaman sa Kanya? Hindi po 7 ang spirit. No, there's no such thing as 7 spirits. There's only one Holy Spirit. Pero yung 7 na yan yung kanyang manifestation. He is the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, the Spirit of might, the Spirit of knowledge, and of the Spirit of the fear of the Lord. Pag nasa iyong Holy Spirit, gagabayan kanya sa lahat ng katotohanan at lubos mong makikilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At dapat tayo magkaroon ng banal na takot sa Kanya na mamuhay tayo ng nararapat ng matuwid, malayo sa kasalanan. Mamuhay tayo na nakalulugod sa Kanya. Mamuhay tayo ng mabungang pamumuhay. Mamuhay tayo na lumalago. Mamuhay tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Diyos, ngayon pong sandali. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, because you bear witness in our spirit that we are your children, Lord. Salamat. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Habang ang mga ulo'y nakayuko, mga matay nakapikit, ipinahayag ko ang mensahe ng kapahayagan sa kaalaman sa Diyos. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 34, gumising kayo sa katuwiran, awake to righteousness, and do not sin. Huwag kayong magkasala. Talikuran ng kasalanan. For some do not have the knowledge of God. Ang iba ay hindi kilala ang Diyos. Kapatid, habang ang mga ulo'y nakayuko, mga matay nakapikit, maring iba sa inyo, sabi mo, kilala mo ang Diyos, narinig mo ang tungkol sa Diyos. Ang tinutukoy ko ay isang malalim, personal, intimate understanding or insight or knowledge of God. Pagka meron kang malalim, personal, at malapit or intimate na pagkaunawa tungkol sa Diyos, mamumuhay ka ng nararapat sa Kanya. Mamumuhay ka ng kalugod-lugod sa Kanya. Mamumuhay ka ng isang malagong pamumuhay. Mamumuhay ka na patuloy na lumalago o mabungang buhay. Mamumuhay ka sa Kanyang kalakasan. Be strong in the Lord and in the power of His might. Why? Because we are in this day, in this spiritual war. We wrestle, we battle not against people, but against principalities, powers, and rulers of darkness and wicked spirits. The devil, our enemy,
is very eager to bring people into ignorance. We are in this battle, spiritual battle. That is why God wants you to have the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Lubos mong makilala ang Diyos. Because knowledge is power. And to have that deep, personal, intimate knowledge of God is even more powerful. Habang ang mga uli na kayo at ng mga matay nakapikit, I will pray this morning. Kung hindi mo pa lubos na kilala ang Panginoon, make a decision in your life. Gawa ka ng isang matinding decision sa buhay mo na sabihin mo sa sarili mo, gusto kong makilala ng lubos ang Diyos sa aking buhay. Gusto kong lubos na mapaglingkuran ng Diyos. Gusto kong lumakad ng nararapat sa Kanya. Gusto kong maging kalugod-lugod sa Diyos. Gusto kong mamuhay ng mabungang pamumuhay, buhay na lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Gusto kong maranasan na namumuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ikaw yan, make a decision right now, right here. Tayo ka lang sa iyong kinaupuan. Tumayo ka lang. Praise the Lord. Holy Spirit, thank you for your presence. Thank you, Lord, for your guidance. Thank you, Lord, for leading us into all the truth. Holy Spirit, give us the spirit of wisdom. Give us your wisdom and your revelation in the knowledge of Jesus Christ. In the knowledge of God. That the eyes of our understanding be enlightened. That we may know what is the hope of your calling, what are the riches of the glory of your inheritance, and what is the exceeding greatness of your power toward us who believe. Holy Spirit, lead us, Lord, to stand for what is right, to glorify and to honor Jesus in our lives. Holy Spirit, we acknowledge your presence. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.